Umaga po sa ating lahat, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na pinagkalooban niya muli tayo ng kanyang panibagong panahon o araw upang pag-aralan ang kanyang mga salita. It's me, Sister Ella, magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon sa aklat ng In Heavenly Places. Sa topic ng April 13, okay, entitled How Faith Work. So, papaano nga bang kumikilos ang pananampalataya? So, atin po itong pag-aralan at samahan niyo po ako na pag-aralan ang kanyang mga salita. Sa ating key text sa Galatians 5 verse 6, For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So dito pa lang sa key text na to ay nagpapatunay na ang mga bagay na hindi yung panahon, yung mga tinutuli, kundi yung pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito yung bagay na makakapagpapalapit sa atin sa ating Panginoon. So, siyasatin nating maigi ang ating mga sarili kung may pananampalataya ba tayong kumikilos na may pag-ibig. Christ has shown His great love for us by giving His life that we should not perish in our sins, that He might clothe us with His salvation. So pinakita sa atin ni Kristo, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig para ipagkaloob din sa iba, upang hindi tayo mapahamak sa ating mga kasalanan. Tayo ay binihisan ng kaligtasan. So kinakailangan na ating gagamitin itong mga bagay na ito para sa ikaluluwalhati ng pangalan at ikalalago ng gawain. If this divine love is cherished in our hearts, it cements and strengthens our union with those of like faith. So kung itong banal na pag-ibig ay pinagkalooban o pinuspos na sa puso natin, ang bawat kalakasan ay ipagkakaloob sa pamamagitan ng pakikipagkaisa natin sa ating mga pananampalataya. Kapag nananampalataya tayong lahat ay talagang bubuklod-buklurin ang ating Panginoon sa kanyang pag-ibig. He that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Ito yung patunay na tayo ay kanyang pag-aari, kanya tayong mga anak. Kung tayo sa ating mga kapatiran ay umiibig, at sa ating pag-ibig sa kanila ay talagang doon nabubuklod ang pag-ibig natin sa Diyos. Unahin nating ibigin ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, Ama sa langit, upang maging maganda ang resulta, ang ating pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Dahil dito nakatayo o dito yung pundasyon ng ating pananampalataya. The strengthening of our love for our brethren and sisters strengthens our love for Christ. So ito yung kalakasan ng ating pag-ibig kay Kristo. Kung may ipapakita tayong pagmamahal sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatiran, at kahit hindi natin kapananampalataya, kinakailangan na ipakita natin ang pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang makita nga nila ang liwanag na ating nalalaman. Kung anuman ang katotohanan na iyong nalaman, lakaran mo ito at ikaw ay lalago sa karunungan. This principle of love for God and for those for whom Christ died needs to be quickened by the Holy Spirit and cemented with brotherly kindness. Tenderness, it needs to be strengthened by acts which testify that God is love. So ito yung prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos na namatay si Kristo. Pinapakita dito yung pag-ibig ng Ama sa tao. Dahil pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay mabuhay. Para tayo ay hindi mapahamak. At nangangailangan tayo ng kanyang biyaya, ng kanyang banal na espiritu upang maipakita natin ang pagkakaibigan, pagkakapatiran na puspos ng biyaya at kalakasan. Sa pamamagitan ng paggawa, nagpapatotoo ito sa pag-ibig ng Diyos. This union which joins heart with the heart is not the result of sentimentalism, but the working of the healthful principle. Faith works by love and purifies the soul from all selfishness. Kapag meron tayong pakikipagkaisa sa ating kapwa at ang ating mga puso ay napupuspos na sa puso ng bawat isa, napupuspusan ng pag-ibig ni Kristo, hindi ito yung resulta ng sentimental lang na pakiramdam o ang ating mga sariling
pakiramdam lamang, kundi ito yung kumikilos na nagbibigay ng kalusugan na prinsipyo. Yung pananampalatayang kumikilos na may pag-ibig. Dahil masarap po talagang kumilos pag may pag-ibig tayo. At ito po yung nagpapabanal sa kaluluwa. At ito din yung nagpapaiwas sa atin mula sa from all selfishness. Dahil kapag may pag-ibig ka na kay Kristo, mapapakita mo ito sa iyong gawa at mawawala na yung pagkamakasarili mo. Thus the soul is perfected in love, and having found grace and mercy through Christ's precious blood, how can we fail to be tender and merciful? Kapag gusto natin ang ating kaluluwa ay maging perpekto sa pamamagitan ng pag-ibig, tayo muna ay makakatanggap ng ito'y matatagpuan lamang natin sa pamamagitan ng biyaya at awa ni Kristo. Sa kanyang napakahalagang dugo na tinubos sa atin upang ating ma-realize sa ating buhay na wala po tayo kung wala si Kristo. At napakalaking halaga sa ating buhay na kilalanin ang ating Diyos. At kilalanin din natin ang ating mga sarili upang mapatunayan ba natin kung paano natin ina-under yung willingness natin sa kanyang willingness. At bakit minsan tayo pa ay nafe-failure sa kanyang pag-ibig at awa na pinagkaloob sa atin? Na minsan hindi natin pinapansin ang kanyang mga paalala na tumitigas pati ang ating mga puso. Kapag kinikilos na ito ng banal na espiritu at tayo ay nakipag-ugnayan sa kanya, tayo ay lalago sa biyaya at lalambot ang ating mga puso. At bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon upang makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Faith in Jesus Christ as our personal Savior, the one who pardons our sins and transgressions, the one who is able to keep us from sin and lead us in His footsteps, is set forth in the 58th chapter of Isaiah. Here are presented the fruits of the faith, of a faith that works by love and purifies the soul from selfishness. Faith and works are here combined. So, ang ating pananampalataya kay Kristo na ating personal na tagapagligtas ay isa sa nagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa lahat ng ating mga kalikuan. At si Kristo din lang naman ang tanging nating pag-asa para tayo ay makaiwas sa kasalanan at tayo ay kanyang pangunguluhan sa kanyang mga lakad, sa katwiran at sa katotohanan. At bababasa natin sa chapter 58 ng Isaiah yung fruit of the faith na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito'y nagpapabanal sa kaluluwa mula sa pagkamakasarili. Dahil ito yung kino-combination dito, yung faith and works, na kailangan nating ma-apply sa ating buhay at sa ating paggawa, sa ating mga kilos, sa ating mga salita, sa lahat ng ating mga gagawin, ipanalangin po ito natin. Is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. So, dito mapapansin natin na hindi ba ito ang ayuno na ating pinili upang kalagin ang mga tali ng kasamaan? Yung pananampalataya ng Panginoon sa atin. Kinakailangan o pananampalataya natin sa Kanya, kinakailangan nating panghawakan upang ito yung tatanggal sa panali ng kasalanan. At upang alisin ang mabibigat na pasanin at palayain ang naaapi at iyong baliin ang bawat pamatok. So, marami tayong mga pamatok na dinadala sa ating buhay. So, kinakailangan natin itong ipagkaloob na sa ating Panginoon upang maging magaan, maging masaya po tayo sa ating mga ginagawa. Kahit sa napakaliit na bagay, tayo po ay kinakailangan na makafocus sa ating Panginoong Hesus na siyang nagbigay sa atin ng buhay at kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh? So, kapag hindi ba natin ibabahagi ang ating tinapay sa gutom, at ating dalhin ang ating bahay, ang dukha na itinapon, Kapag nakita mo yung hubad, tatakman mo ba siya? At huwag mong itago ang iyong sarili sa iyong sariling laman. Kasi nga, kapag may nakikita tayong dukha,
Matutulungan ba natin sila? Kapag ka may pag-ibig na tayo at pananampalataya kay Kristo, kinakailangan ano yung tama, dahil ang paggawa ng tama ay pagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Papaano natin ito gagawin? Sa ating kalakasan ay wala po tayong magagawa, ngunit sa pamamagitan ni Kristo na ating panghahawakan ang kanyang mga salita, ano yung nasusulat? Atin po itong pag-aralan ng mabuti upang makita natin sa ating buhay sino ba tayo at upang lalago ang ating karunungan at kaalaman. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Napakaganda po na kung sisikat ang ating liwanag na parang umaga at ang ating kagalingan ay lilitaw na madali. Ang ating katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong hulihan. Napakaganda po mga kapatid yung pangako ng Panginoon na kapag tayo ay kikilos lamang sa buong lakas natin para sa Panginoon, ay talagang bibigyan niya tayo ng kakayahan para makapanagumpay, at yung karakter ni Kristo ang maipakita sa ating karakter. At anuman yung mga kabiguan natin noon, mag-isip po tayo at isipin nating mabuti ang mga bagay na ano yung ikalulugod sa kanyang banal na pangalan. At tingnan nating maigi ang ating mga sarili kung tayo ba ay nakakapagbigay kaluwalhatian ba sa kanya. At huwag po tayong mapanghinaan ng loob kung meron tayong mga kahinaan ngayon, dahil si Kristo lamang ang tanging makakapanagumpay nito. At kailangan na maging under tayo ng kanyang willingness para tayo ay makapanagumpay nga. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a water garden, and like a spring of water whose waters fail not. Napakaganda po. Tayo po'y papatubay ng Panginoon na palagi at bubusugin niya ang ating kaluluwa sa tagtuyo at patatabain niya ang ating mga buto. At kapag tayo ay magiging parang halamang natubigan at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi makukulang, hindi matutuyo. Kaya mga kapatid, isipin nating mabuti. Ang salita ng Panginoon ay napaka-fresh na kinakailangan nating inumin at kainin upang tayo ay magbigay ng kalakasan nito sa ating spiritual na buhay. At ang ating pananampalataya na mas tumibay pa sa tulong ng kanyang biyaya. Kaya sa araw na ito, sa pag-aaral natin sa umagang ito, ating pagtuunan ng pansin kung paano kumikilos na may pag-ibig ang pananampalataya. Dahil lahat ng lumalapit kay Kristo ay may pananampalataya. Ano ba ang ating mga ginagawa dito sa mundo kung hindi natin papansinin ang mga counsel ng Panginoon, ang kanyang mga paalala sa atin upang hindi tayo mapahamak sa ating mga kasalanan? Isipin nating mabuti na even though that we have a sinful nature, but God, Christ, tayo ay nakatago kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay makakapanagumpay. At magkakaroon din tayo ng sinless life dito pa lang sa lupa. So, paano ba natin ito gagawin? Kinakailangan nating pagsikapang mabuti upang hindi tayo mabigo sa laban. Dahil kinakailangan lamang ng ahensya ng langit ang ating mga effort para ang ating karunungan mas tatangkad pa. Ang ating mga karunungan ay mas lalawak pa upang ating maunawaan ang kanyang mga salita at mapatibay ang ating mga pananampalataya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless po sa ating lahat.